Check mic. Yun, check mic lang. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung nag-viral na principal sa social media. I-assume ko na panood mo na yun. At maganda yung pwede nating matutunan dito. Mga pre, ito, dapat sana ang graduation isang selebrasyon ng tagumpay. Pero minsan, may isang tao lang na kayang sirain ang buong moment. Kaway-kaway sa mga naka-experience na ito, no? Yung tipong smooth yung araw mo at meron lang talagang isang pangyayari na boom, ayun, sira na yung araw mo. Viral ngayon ang eksena sa Antique kung saan ang isang principal naging bida. Hindi sa magandang paraan, kundi dahil sa pagiging ultimate killjoy sa graduation ng isang school. Pag-usapan natin to, anong nangyari, bakit ito importante, at ano nga ba ang tunay na meaning ng authority kapag nasa harap ka na ng mga batang umaasang magdiwang. Graduation. Yan ang balikan natin. Isipin mo, graduation day mo ngayon. Para sa karamihan sa atin, ito yung moment na pag naaalala mo, nararamdaman mo pa rin yung saya. Pwedeng ka ba? Or ito yung unang beses na naging proud sa'yo yung magulang mo? Or ito yung unang beses na umamin ka sa crush mo? At ito yung isang chapter sa buhay mo na magsasara na at may panibagong opportunity na bubukas. Dapat simple lang. Uniform, toga, pamilya, smile, konting iyakan, maraming tawanan. Pero sa viral video na yon, hindi celebration ng bumida, kundi sermon. At ang principal mismo ang rason. So, ito raw yung nangyari, no, mga pre. Inutos ng principal na tanggalin ang toga ng mga estudyante kasi hindi ito ayon sa uniform ng graduation. Sabi pa niya, rule of law daw. Pero teka lang, sa totoo lang, ang DepEd nagre-recommend ng simplicity, uniform at sablay. Pero hindi nila binabawal ang toga. In short, option pa rin ng school. At yung video na to napanood ko ng buo kay TPC. Yung unang scroll ko siya sa social media, yung unang kita ko sa social media, sa Facebook, in-ignore ko to kasi ang kala ko, isang estudyante na naman ang na mambabastos sa nakakataas. At ayoko nang makakita ulit ng mga ganun pa. Pero ibang kwento to. Kung ikaw yung estudyante na excited maglakad sa stage, tapos may principal na biglang pinatigil ang lahat para lang ipatanggal ang suot mo, anong mararamdaman mo? Masakit, di ba? Ngayon, ito yung gusto kong bigyan pa ng pansin, no? Saglit lang tayong huminto para subukan intindihin yung sa side ng principal. Bakit kaya ganito ang naging kilos ng principal na to? Ito yung mga pwede nating i-assume. Silipin. Tingnan ba? Una, baka lumaki siya sa isang sistema na ang order at discipline ay mas mataas pa sa celebration. Pangalawa, baka ayaw niyang
makakita ng kahit konting paglabag kasi para sa kanya, maliit man o malaki, violation pa rin yun. At yung pangatlo, baka lumaki siya sa mundo na ang respeto ay pinapatakbo ng takot at hindi pagtitiwala. Grabe yun. At yung last, yung pang-apat, baka rin may takot, may fear. Fear na baka fear na baka masitas siya ng mas mataas pa sa kanya kung makita ng DepEd na iba ang graduation. Yun yung nakakatakot, di ba? Iba yung takot. Hindi natin ito sinasabi para i-justify. Pero importante rin na malaman natin, people who overuse authority madalas takot. Afraid mawalan ng control. Afraid mapahiya. Afraid mawalan ng respeto. At minsan kapag natakot ang isang leader, nagiging defensive siya. To the point na nakakalimutan niyang tao rin ang kaharap niya. Yun yung nakakalungkot doon. At tingin ko, yun yung mga side na pwede pa nating tingnan doon sa principal. Dito mas lumalalim ang tanong. Kapag may authority ka ba, lahat ba ng bagay dapat i-exercise mo yung kapangyarihan mo? O dapat matuto ka ring pumili ng laban? Kasi minsan ang tunay na leader hindi lang sumusunod sa rules. Marunong din umintindi ng tao. 'Di ba? At syempre, hindi mo maiiwasan. May estudyanteng napuno at hindi man tama ang pagmumura niya. Pero yung reaction ng crowd, nag-cheer sila nung ginawa ng isang estudyante na minura niya yung principal. Isang mabilis pero makapangyarihang momento ng collective emotion. Hindi lang siya nagalit, siya ang naging boses ng frustration ng buong batch At maganda nga yung na-mention ni TPC na to na collective emotion. Quick explanation lang ng mga preno. At chinek ko to sa internet, yung definition ng collective emotion. Explain ko lang din. Kasi bago lang din sa akin yun. No? Ito yung phenomenon na kung saan maraming tao sabay-sabay nakakaramdam ng parehong emosyon dahil sa isang shared experience. Hindi mo kailangan ng usapan o plano para mangyari ito. Basta maramdaman ng isa, parang domino effect. Madadala ang lahat. Kaya sa graduation na yon, nung may isang estudyante na naglabas ng galit, damang-dama rin ang iba Kahit ako, nadama ko nung pinapanood ko lang yung video. Kasi lahat sila may sama ng loob. May hinanakit, may pagkadismaya, kaya collective ang naging reaction nila. Hindi ko sinasabi na tama yung ginawa niya, pero honest siya. At minsan sa sobrang tindi ng pagkadismaya, honesty na lang ang sandata ng tao. Ang masakit dito hindi na joy of achievement ang baon ng mga estudyante sa graduation nila. Ang core memory nila,
Principal na nag-amok sa stage, toga na pinatanggal, diploma na kinuha pa sa opisina. Parang nakulong sila sa guidance office. Isipin mo, ikaw ang magulang. Anong sasabihin mo sa anak mo umiiyak after ng graduation? At ikaw din yung nagpayo sa kanya na pagpupunta ka sa school, pag nasa school ka, sundin mo yung mga nakakataas sa'yo, yung teacher mo, yung principal mo, at yung iba pa. Tapos eto lang yung papakita ng principal. Di ba nakakalungkot yun bilang isang magulang? Kaya mga pre, sa buhay, marami tayong makakasalamuhang taong may authority. Hindi lahat deserving ng respeto. Lalo na kung ginagamit nila sa maling paraan. Pero ang tandaan lang natin, hindi excuse ang power para kalimutan ang pagiging tao. At para sa mga nakikinig na posibleng maging leader din balang araw, tanungin nyo sarili nyo, gusto nyo ba ng leadership na pinapatakbo ng takot o leadership na pinapatakbo ng pagmamalasakit? Sa bawat choice natin, kung paano tayo maging leader, guro, or simpleng kasama sa buhay ng ibang tao, lagi natin pipiliin ang pagiging makatao. Dahil sa dulo, ang tunay na graduation ng isang tao, hindi lang sa school nangyayari. Nangyayari yan sa bawat araw na pinipili natin maging mabuting tao. At yun, kung may kwento kayo na toxic authority or moments kung saan pinaglalaban nyo kung ano yung tama, share nyo sa akin. Malay nyo, kwento nyo na ang susunod nating pag-uusapan. At yun, hanggang dito muna mga preno. Kita-kits sa susunod na episode.